Isip at mag-iisip pa. Hindi ako, agad-agad masabi, siya ang pinakamagaling na aktor ngayon sa Pilipinas. At proud na proud ako na yung pinakamagaling na aktor sa Pilipinas ngayon ay best friend ko. At saka, ang galing talaga yung passion, yung dedication, yung talent, pinagsama-sama, yung disiplina, lahat. Kaya sabi ko nga, dati akala ko mas marunong ako rito kay Coco. Pero na-realize ko, mas matalino sa akin to si Coco. Kasi hindi ko alam kung may natutunan siya sa akin sa pelikulang to. Pero ako, meron akong natutunan sa kanya. Kasi isang beses, i-share ko lang sa inyo. Nag-shooting kami sa hotel. Tapos, break. Tapos nandun ako sa poolside, bagut-bagutan ako, tapos sumama siya sa akin. Tapos sabi ko, naku, sasama ka na naman, makikipag-chikahan ka na naman na seryoso. And siya kasi tuwing kakausapin niya ako, laging serious, laging, kamusta ka, magkano ipon mo ngayon, ganyan-ganyan, magkano binabayad mo sa lalaki, ganun siya lagi. Grabe, ganun ang tanong. Oo, ganun siya lagi, magkano ipon mo, magkano naman winawaldas mo, lagi siyang paaway sa akin, yung laging kalabol, laki ng kasalanan. May concern kasi ako sa kanya. Sabi ko, bilang magkaibigan kami ni Vice, marami siya mga kaibigan sa trabaho to, sa showbiz. Pero ako, yung pagkakaibigan kasi namin personal, malalim yung pagkakaibigan namin eh. Hindi kami mag-uusap about showbiz. Ang pinag-uusapan lagi namin personal na buhay, pamilya niya, kamusta yung love life niya, kamusta yung financial niya. Kasi sabi ko nga, yung concern, di ba, dun mas lumalabas eh. Alam mo yung mag-usap kayo, mag-chismisan kami about sa ibang artista. Kaya actually, minsan nababagot siya sa akin. Dahil nga pag nakikita niya ako, laging personal na buhay niya tinatanong ko. Oo, at saka minsan, napipilitan ako magsinungaling na sa kanya. Kasi, kasi pag ayaw niya nung narinig niya, pagkagalitan niya ako, yung, ano napundar mo ngayon, anong binili mo? Ikaw, puro ka ganyan, oy, nabalitaan ko, si ganyan, ganun siya lagi. Kaya minsan, kasi lagi niya ako pinapagalitan. Tapos serious kami. Tapos sabi ko, napapagod nga ako. Napapagod ako, nalulungkot ako. Sabi niya, bakit na naman? Kasi, sabi ko, tumatanda ako. Sabi ko, parang ang dami kong namimiss. Sabi ko, di ba dati nung walang-wala tayo, nag-uusap tayo dati, hindi ko makanood isang beses, nagpunta kami sa restaurant, galing kami sa isang racket, nag-judge kami ng beauty contest sa UP. Pagkatapos yun, pagkuha namin ng budget namin dalawa, kumain kami ng noodles. Tapos, kwentuhan ng mga hinanakit sa buhay. Tapos walang-wala pa kami noon, racket lang. Sabi ko, di ba, nung walang-wala pa tayo, gusto lang natin kumita ng malaki para magawa natin yung gusto natin. Para mabili natin yung gusto natin, mabigay natin yung kailangan ng pamilya. Ngayon, kumita naman na tayo ng malaki, pero bakit parang hindi ko pa rin magawa yung gusto ko? Hindi ko pa rin mabigay yung talagang kailangan ng pamilya ko, di ba? Bukod dun sa mga material, nalulungkot ako. Ang dami kong gustong gawin, gusto kong pumunta ng ganitong bansa, gusto kong gawin to, ganyan. Tapos sabi niya, ikaw kasi, kaya ka lagi nalulungkot. Ang dami mong gusto. Ang dami mong source of joy. Ang source of joy mo, mag-out of the country. Ang source of joy mo, sapatos. Ang source of joy mo, rampa ng mga bakla. Ine-edit mo eh. Sabi mo gano'n. Siyempre, gusto ko rumampa sa abroad. Gusto ko kasama yung ano ko. Yan na! Ine-edit mo na. Vice naman, be truthful. Be truthful, oh. Huwag ito i-edit. Ganyan. Patay ka. Naglag ka Hindi kasi ngayon. diba, ang sarap kaya. Sige. Hindi, syempre gusto kong umalis ng kasama yung jowa. Kasi dati, jowa ka ngayon talaga. Ano no? Jowa ka talaga ngayon. Hindi naman nawala. Hindi kasi dati, may jowa ako. Kilala niya yung jowa ko lagi. Dapat yung jowa ko. Pag may jowa ko, ayoko na ipakilala sa kanya kasi hinihiya niya. Oo, ino-offer niya talaga ng harapan na napapahiya yung lalaki kasi ayaw na magpakita. Minsan, nagpunta ako sa shooting niya ng indie film dati, yung Kondo. Tapos may pumunta sa akin, may pumunta yung jowa ko, nakamotor. Tapos pinakilala ko sa kanya, ay ganyan-ganyan. Tapos sabi niya dun sa lalaki, ganda ng motor mo ha, magkano hulog niya dito? Kasi yung lalaki, napahiya. Sabi ko, baka makumbagan tong dalawa. Tapos sabi niya, Bes, laki mo na magbigay dati 250 ka lang ngayon may pang motor ka na sa lalaki. Kaya Anong motor? Ducati? Ganyan? Hindi naman! Scooter pa lang. Scooter pa lang. Oo, scooter. Kasi waiter lang di ba? Oo. Yung mga 2 years to pay, kaya 2 years ko rin nagiging jowa. Nag-paid na yun. Di na, sabi, ang dami mong gustong pagkuhanan ng saya. Sabi niya, ako kasi, kaya hindi ako nalulungkot. Itinanim ko na sa utak ko, ikinondisyon ko na yung sarili ko, na itong pagka-artista ko, itong pagtatrabaho ko, ito ang makakapagpasaya sa akin. Kaya tuwing darating ako sa trabaho, kahit pagod na pagod ako, masaya ako kasi alam ko sa puso ko, ito yung gusto kong gawin. Maliban sa pamilya ko, ito lang ang gusto kong gawin at ito lang makakapagpasaya sa akin. Kaya hindi ako nalulungkot. Tapos pag-uwi ko, oo nga no, ang taray niya dun sa sinabi niya no. Bakit kaya hindi ko rin i-condition yung utak ko na? May natutunan din kaya ako sa'yo. Natouch ka ako eh. Chisera ka ba? Sabi niya gano'n. Sabi niya, gusto mo nang umuwi na maga? Sabi ko, okay lang. Sabi ko, pagod ano oras ka bukas? Sabi ko, 7:30. Sabi ko, 7:30. Sabi niya, ganito gawin mo. Maggalit-galitan ka para makakap na tayo.
Ganon. Ayan, lumabas sa tuloy. Kasi minsan, sabi ko sa kanya, di ba may taping ka bukas sa provision? Oo. Ano ang squad mo? Alas 6 nga eh. Bakit? May rampa kasi ako eh. Sabi, ang gagawin natin. Magalit-galitan tayo para mapakit. Sabi niya, sa dinami-dami na pwede mo ituro sa akin, yan talaga ang ituturo mo sa akin. Sabi niya, yan Pero talaga alam mo, ang hindi ituturo mo. ginagawa ni Coco minsan kasi meron kaming pinaka-late na yun eh, ano yung 4 a.m. Tapos, hindi ko na siya nakita kasi nga naggalit-galitan na. Hoy, joke lang naman yun, mother! Naggalit-galitan na siya. So, si Coco yung nakasalubong ko. Sabi ko, Cox, pasensya na ha. Sabi ko. Sabi niya, andit dito. Sabi niya, okay lang yung direct, hindi naman laging ganito. Na-touch ako. Ay. Ito rin si Vice eh, galit-galitan eh. Hindi, kasi ako, concerned ako kay Direk Wen. Hindi siya pwedeng magpalit yung At saka health niya hindi naman siya sa akin nagaganon. Ay, Hindi siya talaga? nagpapakita ng Talaga? galit-galitan. Kanino? Ito sa producer. Kay Lea Calmerin. Eh kasi paano ka naman hindi mo magalit? Alas 4 na aabutin, tapos pinakain sa'yo yung adobong sitaw. Hindi, joke lang. Joke lang. Yeah.